songs in the night He giveth. No storm can shake my inmost calm, while to that refuge clinging, since Christ is Lord of heaven and earth. How can I keep from singing? I lift my eyes, the cloud grows low. I see the blue above it, and day by day this pathway stalls, since first I learned to love it. The peace of Christ makes fresh my heart, the fountain of the springing. All things are mine since I am His. How can I keep from singing? No storm can shake my inmost calm, while to that refuge clinging, since Christ is Lord of heaven and earth. How can I keep from singing? Psalms chapter 9, verses 1 and 2. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Happy Sunday, Church! Welcome po to our last Sunday of the month of May. For the past months, ang Diyos po ay napakabuti, napakatapat, sapagkat sa mga nakaraang buwan po na kinaharap natin ang crisis na COVID, and along with all other circumstances at battles natin, mga pagsubok sa buhay, ang Diyos po ay nagpatunay na siya po ay tapat. Siya ay mabuti, He never forsake us. He never leave us. So, samahan po natin ang bawat isa sa pagkanta, sa pag-awit, sa pagpapasalamat, sa paghingi po ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bagkus tayo po ay nagkukulang ng napakalaki sa Diyos, siya po ay mabuti, siya ay mapagmahal. And He is sovereign above everything, above everyone, above all circumstances ng ating buhay. So, samahan niyo po ako sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, sa pag-awit ng mga kantang siya lamang nararapat na papurihan. Tayo po yung awit. Now ang tunay na dakila sa
lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi nagbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, liwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama, aming Ama. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, kat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, kat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita.
pagsikat. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking katawan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Proverbs chapter 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Let us come to the Lord in prayer. Father God, salamat po muli sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong araw na ito na aming nagagamit sa ngayon sa pagbibigay ng papuri sa iyo. Salamat po sa mga mensahe ng awitin na aming inawit at salamat din po sa mga taong iyong ginagamit upang kami ay mapangunahan sa pagpupuri sa iyo. Again, bless us, O Lord, with wisdom that we can use to understand your message to us today. Buksan po ninyong aming mga puso at isipan upang ang iyong mga salita ay ganap na makapenetrate sa aming buong pagkatao at patuloy na gumawa ng pagbabago. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Isa pa pong kalikasan ng tao ang pagnanais na magkaroon ng makakasama. Batid po ito ng Diyos, kaya nung una pa lamang niyang nilikha ang tao, ay kanya po niya itong binigyan ng makakasama. Ayon nga po doon sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 18, sinabi ng Panginoon, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Bagamat madalas po na ikinakawing ang talatang nabanggit sa pag-aasawa, ito din po ay isang larawan ng magandang plano ng Diyos sa mga tao na magkaroon po ng interaksyon sa isa't isa. So kahit nasabihin pa natin loner o mayroon pong ugaling palaging mapag-isa ang isang tao, lagi pa rin pong darating sa punto ng kanya pong buhay ang pagkakataon na siya po ay maghahanap, kakailanganin po niya ang isang makakasama. O hindi lamang po isa, minsan talagang yung pong companionship ay kanya pong hinahanap sa pamamagitan po ng mga kaibigan, mga barkada, ano po, at iba pong mga tao na pwede pong kanya pong maka-interaction. So sa isa pong normal na pang araw-araw na buhay, lagi po tayong may mga taong nakakasama. O we can say na nakakasalamuha, ano po. At habang lumilipas po ang panahon, lumalaki din naman po yung ating pong tinatawag na mga circle of friends. Circle of friends na siguradong mayroon pong magkakaibang mga pag-uugali, magkakaiba ng personalidad. At may mga pagkakataon po na ang mga taong ating pong kasama ay nagiging mabuting impluwensya para po sa atin, ano po, mga nagiging good influence,
Ngunit naroon din naman po ang katotohanan na minsan ay nagiging masama silang impluensya o yung naman po ating mga nakakasama ay mga maituturing po natin na mga bad influence. At sa totoo lang din naman po, ang isang tao po ay mas lalo nating nakikilala habang nagtatagal ang nagiging pagsasamahan. Mas nakikita po natin ang magaganda at maging ang mga pangit na ugali ng isa't isa habang nagtatagal. Po. Totoo ito sa mga mag-asawa, totoo rin po ito sa mga magkakaibigan, at totoo rin po ito maging sa mga magkakasama sa ministry. So our passage this morning admonishes us to guard the companionship we have. Sabi nga po, bantayan po natin ang ating pakisama o pakikisalamuha sa ibang tao. Ang talata po na ating binasa kanina, nais ko pong muling basahin ngayon. Ang sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 20 sa NIV version, He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. At sa Mabuting Balita version, ang sabi po, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Sa Hebrew word po, ang salitang companion o pakikisama ay madalas po na ginagamit sa Old Testament sa context po ng kawan ng mga tupa na magkakasama sa isa pong lugar. They think alike, eat the same things, and go to the same places. Kaya masasabi ko po na noong ibinigay po ni Solomon sa kanyang anak ang pangaral na ito, ang mga tupa ang siyang object lesson na nasa kanya pong isipan. So, pamilyar naman po tayo na mga kapatid doon sa karakter ng mga tupa na follow the leader. Yung kung saan siya igiya ng isang pastol, yung pong nasa unahan po nila, nasa unahan po ng kawan, kung saan po ito igiya ng isa pong pastol, doon po nagsusunuran yung pong rest po ng kawan. They follow the leader. Ito po yung ibig sabihin po noong salita po na companion, kinakawing po ito, hinahalin tulad po ito. Ang konteksto po nito madalas ay doon nga po sa kawan po ng mga tupa. So Proverbs chapter 13 verse 20 is God's statement of fact na ang sino man ay maari pong maging madunong or they will grow wise with the right friends but will suffer harm o gulo naman ang kahantungan sa pagpili po ng mga maling kaibigan. Briefly, let us consider this verse in two parts. First, those who walks with the wise grows wise. Pastor, maaari ko bang piliin ang mga taong aking makakasalamuha o makakasama? Of course not. Talagang hindi natin kayang kontrolin kung sino po yung ating mga makakasalamuha. Kung sino po yung ating magiging workmate sa trabaho, kung sino po yung ating magiging classmate sa school, kung sino po yung ating magiging kapitbahay sa ating pong community, o maging doon po sa ating mga kasalamuha sa ating pong ministry. Hindi po natin talaga sila pwedeng piliin kung sino po yung darating po sa atin na ating pong makakasalamuha. Gayunpaman, maaari po nating piliin ang mga taong ating pakikisamaan. Select our circle of friends wisely because our choice of friends will impact our success. Tandaan po natin na maging ang Panginoong Yesus po ay nakasalamuha po sa lahat ng uri ng tao. Ang siya po ay physical na naririto pa sa daigdig. Gayunpaman, po ang kanya pong ginawa? Pinanatili po niya ang kanyang 12 alagad bilang pinakamalapit na kaibigan. So katulad po ng Panginoong Yesus, maaari po tayong makihalubilo sa mga tinatawag po natin na tax collectors o doon po sa mga taong itinuturing na makasalanan ng mga panahon na iyon, ngunit hindi po nagiging kasama ng mga taong tinatawag na mangmang o hangal. So, hindi po rason ito pong ating pinag-uusapan sa umagang ito para sabihin na sino man na itigilan natin ang evangelism. Tandaan po natin, tinawag tayo ng Panginoong Yesus mula po sa karamihan na manatili sa mundong ito upang maging mga witnesses sa lahat po ng uri ng tao. So, to grow wise, let us walk with the wise. Look for companions and mentors
na nakikita po nating lumalakad ng mayroon pong katapatan sa ating Diyos at nakatitiyak po tayo makapagbibigay po sa atin ng makadiyos na mga payo. Madali lang naman po silang ma-identify. Sila po yung mga nagbibigay ng payo na naaayon po sa pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Sila po yung hindi po tumataliwas sa mga katuruan, patungkol po sa pagmamahalan, patungkol po sa pagpapatawaran, patungkol sa pamumuhay na may kapayapaan sa kapwa, at iba pang mga patungkol sa Christian values. Kapag ang tao pong sulsol, pakialamero, at pawang negatibo ang ginagawa at pinagsasabi, definitely, hindi po sila yung pong right person o hindi po sila yung wise person. So, second po, those who associate with fools will suffer trouble. Ito po yung pangalawang bagay na makikita po natin doon po sa Proverbs chapter 13 verse 20. But before I continue, let me make it clear na yung pong mangmang na translation po sa Tagalog ng Proverbs 13:20 ay hindi po tumutukoy sa mga taong mababa ang antas ng pinag-aralan na gaya po ng iniisip ng karamihan. In fact, marami pong mabababa lamang ang pinag-aralan ang namumuhay po ng mayroon pong karunungan. So, hindi po sila yun, Pag sinabi po nating mangmang, hindi po ito yung mga elementary lamang po o high school lang natapos. Hindi po sila yun, Alam naman po natin na ang lahat po ng karunungan na mabuti ay galing po sa Diyos. So, even po mga elementary graduate lamang po, pwede po sila maging marunong. And we can get counsel even from those people. Yung pong tinatawag po natin ng mga street smart, yung magaling sa practical na bagay, kahit hindi po magaling sa teorya. Hindi gaano nakapag-aral at walang masyadong mga mataas na philosophies, pero mayroon pong karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang mga mangmang o hangal na tinutukoy po ni Haring Solomon ay tumutukoy po doon po sa mga taong natutuwa kapag nakikita po nila na ang mga tao sa kanilang paligid ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Sila po yung mga nasisiyahan sa pagpupursige ng mga maling bagay at madalas nagtatawa pa po sila sa mga taong namumuhay ng mayroong pong karunungan. Pinagtatawanan po nila yung po mga wise person, yung po yung mga foolish person, Nagtatawa po sila sa mga bagay na ginagawa po ng mga wise person. Ayon po sa description sa Romans chapter 16 verse 17 to 18, sila po yung mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil po sa pagsalungat nila sa mga tunay na aral. Sila din po daw yung mga taong hindi naman talaga naglilingkod para sa Panginoong Yesus at ang kanila pong ginagawa ay para lamang po sa kanila pong mga pansariling interes o pansariling hangarin. Inililigaw po nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan po ng kaakit-akit at matatamis na pananalita. So, ganun pala yun, mga kapatid. May mga tao akala po natin ay marunong dahil sa mataas na pinag-aralan at magaling magsalita. Ngunit ang totoo po, sila po pala isang mangmang o hangal sa harapan po ng ating pong Diyos. Ano daw po ang mangyayari sa mga taong nakikisama sa mga mangmang? Ayon po sa talata, sila po daw ay masusuong sa gulo. Nung ako po ay bata pa, naiinis po ako kapag sinasabihan ako ng nanay ko na iwasang makipagbarkada sa mga kabataang may hindi magandang personalidad. Gaya nga ng minsang naikwento ko, nagkaisip ako na ang mga kahalubilo ko po ay mga batang palaboy na doon po sa ating lumang palengke diyan po sa ating pong doon po sa bayan. Sad to say, marami po sa mga kababata kong iyon ang napariwara po ang kanila pong mga buhay. At in fact, ilan po sa kanila po ay mga nagsipanaw na sa marahas po na pamamaraan. Bakit po nangyari po yun? Dahil po mas inuna nilang gawin ang mga bagay na sa tingin po namin noon ay kasiya-siya. Naisip po tuloy ngayon, ano na kaya ang naging buhay ko kung hindi ako nakinig sa payo ng aking ina
At ipinagpatuloy ko lang yung pakikisama sa mga kababata ko doon po sa palengke. Mga kapatid, I am not condemning those people, hindi ko po ikinokondena yung po mga naging mga kababata kong iyon, dahil naniniwala po ako na habang sila po ay mga buhay pa, lagi pa rin po silang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maitama ang lahat. Ang nais ko lamang po mabigyan ng emphasis sa kwentong ito, sa pagbabalik tanaw sa kwentong ito, ay ang katotohanan na ang pakikisama po sa mga hangal ay magdadala po sa sinuman, sa sigalot sa buhay, troubles in life. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good character. Paano po tayo makakaiwas na makorap ang ating pong karakter? Let us make ourselves unavailable to them, to those people, to the full people, Sa halip, gamitin po natin ang ating mga panahon sa pakikitungo sa mga wise person. As we make ourselves available to wise people, mapapansin po ninyo, unti-unti na mangiiwas sa atin yung mga taong tinatawag po natin na hangal o mangmang. Bakit? Kagaya po ng nabanggit ko po kanina, ayaw ng mga mangmang na makisalamuha sa mga taong marunong. Yes, though you may be wise, foolish companions will eventually destroy you. But on the other side, though you may be a foolish person, right now, wise companions will show and teach you success and to become wise. Bilang pagsasabuhay po ng Kawikaan 13:20, gamitin po nating ilustrasyon ang salaysay sa bahagi po ng Juan Kabanata 12. Sa mga talatang 12 hanggang 15 po ay ating mababasa ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Yesus sa Jerusalem sakay ng isang batang asno kung saan siya po ay sinalubong ng napakalaking crowd. Kapag sinabi pong crowd, ito po ay nangangahulugan ng malaking bilang ng mga tao na nagsasama-sama typically in a disorganized or unruly way. So sa naganap po na triumphant entry, mapapansin po natin ang iba't ibang uri ng mga tao na nakihalubilo sa bumubuo po ng crowd na pawang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Natanda po ng kanilang pagkilala kay Jesus bilang hari ng Israel. Gayunpaman, hindi po lahat ng naroroon ay alam po nila sa kanilang pong sarili kung ano po ang kanilang pong mga ginagawa. If we are going to categorize the people present during that occasion, we can categorize them to at least three groups of people na maikukumpara din po natin sa mga taong ating nakakasalamuha sa kasalukuyan. Dahil lagi po natin sila nakakasalamuha, we need to guard our companionship with them. So, per sa life application na nais ko pong bigyan ng pansin, guard our companionship with fellow believers. Doon po sa verse 16 na sabi po, John chapter 12, ang una pong klasifikasyon ng tao na kasama ng Panginoong Yesus sa pagpasok ng Jerusalem ay ang kanya pong mga disipulo. Ito po sinasabi po doon sa talatang 16. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala po nila na ganun nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't ganun nga ang nangyari. Ang talata pong ito ay nagsasabi na maging ang mga disciples po, maging ang tagasunod po ng Panginoong Kristo, ay hindi po nauunawaan kung ano yung nagaganap ng mga panahong iyon. During that time ay wala pa po sa kanilang idea kung ano po ang ibig sabihin ng krus, kung ano ang ibig sabihin po ng empty tomb o yung pong libingan na nabakante, po. At hindi pa rin po sumasagi sa kanilang mga kaisipan ang katuparan po ng mga propesiya na binanggit po ng mga prophets po sa Old Testament. They did not realize that Jesus was the promised Messiah who would suffer and die. Hindi pa po nila nauunawaan na yun po pala ay bahagi ng salvation plan ng Diyos para po sa mga tao. Mga kapatid, mahihalin tulad po natin ang mga alagad at ang kanila pong naging karanasang iyon sa mga taong kasama natin sa pananampalataya na nabubulagan.
nabubulagan sa tunay na katuruan mula po sa Biblia. Yes, maaring may mga pagkakataon po ng ating po mga kapatiran ay nangangailangan na sila po ay maitama sa mga bagay na hindi po nila nauunawaan. Yet, may mga pagkakataon din naman po na tayo po mismo ang kinakailangang mabuksan ang mga mata upang magawa ang tama. So mga kapatid, bantayan po natin ang isa't isa. Be a brother's keeper sa ating pong mga kapatiran. The second type application na nais ko pong bigyan ng pansin, guard our companionship with people who watches and hears about us. Ang sabi po sa John chapter 12 verse 17, ipinamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro, at iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. Sa mga talatang ito, atin po makikita na maraming tao ang naakit na tignan ng isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Ano po ba hindi pangkaraniwang kaganapan na nangyari na yon? Yung pong muling pagkabuhay kay Lazaro. Ano po? Kapag ang isa daw pong makasalanan ay nakakilala sa Panginoon at nabalitaan ito ng mga tao, ang tendensya din po ay panoorin nila ang buhay ng taong iyon. Gayun din naman po, katulad ng minsan ay nasabi ko na rin po sa inyo, sa ayaw at sa gusto po natin, whether we like it or not, mga kapatid, ang mga tao sa ating paligid ay lagi pong nakamasid sa ating mga ginagawa. Pinigmamasdan po nila kung ano ang ating nagiging kaibahan sa kanila. They are always looking at us, watching us. Alam po ba ninyo na may mga pagkakataon na nasasayang ang mga nagiging pagpupunyagi ng mga nagbabahagi po ng gospel, sapagkat iba po ang nakikita nila sa buhay ng mga nagsasabing sila po ay mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Yes, kahit anong sipag ng kalahati ng mga tao sa isa pong kongregasyon sa pagbabahagi, yung pong sipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nasasayang ito dahil sa mga hindi magagandang patotoo ng mga iilan. Kahit po sa pagmimisyon, pag-usapan man po natin ang church planting o cross-cultural mission, sayang po ang mga effort na tulad po ng medical at dental mission, community transformation programs, at iba pa po mga ginagawa natin upang abutin ng mga tao. Kung ang maiiwan po doon sa lugar na pinagdausan ng misyon ay mayroon pong bahid ang hindi magandang patotoo. Nangyayari po ito kapag ang mismo mga field workers ay nagkakaroon po ng iringan sa isa't isa dahil po sa mga tinatawag po na stress sa ministry. Naalala ko po ang isang kwento po uli patungkol sa magkaibigang believers na magkasama po sa pinagtatrabahuang kumpanya. Magkasama po sila sa isa pong church, magkasama rin po sila sa isa pong company. Minsan po ay na-assign po ang dalawang ito sa malayong lalawigan sa loob ng 2 buwan. Dumating po ang punto na sila po ay nainip na doon po sa kanila pong naging destinasyon. Biro mo nga naman, 2 months po at kainip-inip po na iba po yung kanila pong situation, iba po yung kanila pong surroundings. At isa pong gabi ay nagbiro ang isa na magyaya po sa isa pong bahay aliwan. Biniro niya po yung kanya pong kasamahang mananampalataya. Yun lang naman po din pala ang inihintay ng kanyang kasama. Kaya approve po para po sa kanya pong kasama. Kaya ang kanila pong ginawa, sila po ay nagtungo sa bayan, pumasok sa isa pong bahay aliwan at nag-order ng maiinom at ng pulutan. Ay lumapit po sa kanila yung pong yung manager po ng bahay aliwan at nag-alok po na kung gusto daw po ng maiti-table na hindi naman po tinanggihan ito pong dalawang magkaibigan. Naging malakas po ang kanilang loob na gawin yung pong mga bagay na yon kasi nga ay nagkaroon naman po sila ng kasunduan na hindi po nila ito ikukwento kahit kanino. At alam naman po nila na sila po ay nasa malayong lugar at
wala naman pong nakakakilala sa kanila doon na mga mananampalataya. Ngunit hindi po nagtagal, may pumasok na isa pong grupo ng kalalakihan, at ang isa po sa mga kalalakihan na yun ay lumapit po sa kanilang table at lumapit sa kanila. Sila po ay binati. Sabi po sa kanila ng lalaki, hindi ba kayo yung mga kasapi doon po sa isang church na malapit doon sa ating community? Kilala ko kayo eh. Katulad lang din naman pala tayo ng mga pinagkakalibangan. Isa lamang pala yung ating interest sa paglilibangan. No? Akala ko, iba kayo sa amin. Ito po yung sabi ng lalaki. So, hiyang-hiya po sa kanila pong sarili yung pong dalawang mananampalataya na nagkaroon po ng kasunduan na pumunta po doon sa bahay aliwan. Mga kapatid, ano po, minsan ganun din po ang karamihan sa ibang mga mananampalataya. Pagka tingin po nila na wala naman po nakakapansin o wala nakakita sa kanila, nagkakaroon po ng lakas ng loob na gumawa ng mali sa harapan ng Panginoon. Brethren, guard ourselves in company with people who watches and hears about us. Ang mga patotoo ng ating buhay na kanila po nakikita at naririnig ay maaring magdala sa kanila sa tamang pananampalataya sa Diyos. Ngunit kung di naman natin ito gagawin, di po natin ito pag-iingatan, sasayangin naman po nito ang mga bagay na atin pong ipinangaral sa kanila. Sayang lamang po. Effort na mga kapatiran, effort po natin sa isang maling desisyon na tayo po ay hindi nagpakita ng magandang patotoo sa mga taong nakatingin po sa atin. Nasasayang po ang lahat. And the third life application, guard our companionship with people who are trying to stop us. John chapter 12 verse 19, ang sabi po roon, kaya't nasabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tignan ninyo, sumusunod pa rin sa Kanya ang lahat. So mga kapatid, dahil nga po sa mga nakakita at nakarinig ng ginawang pagbuhay ng Panginoong Hesus kay Lazaro, napakaraming tao ang sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya't yung po mga opisyal, ang naging opisyal po na tugon ng mga Pariseo ay paliitin o kontrolin po yung pong napakalaking crowd. Kailangan po nilang magsagawa ng pong tinatawag na crowd control upang mahihiwalay po sila sa Panginoong Hesus. So, ang mga modern police daw po ngayon ay gumagamit ng iba't ibang taktika upang magsagawa ng crowd control. Naglalagay po sila ng mga barrier o mga harang. Minsan po gumagamit po sila ng mga water cannon o yung pong gamit po yung pang-spray ng bombero. Tinitira po nila ng tubig yung pong crowd para po ma-disperse. Minsan naman po gumagamit po ng nagpapaputok po ng rubber bullet. At minsan din po ay gumagamit po ng mga tear gas. Ito po yung mga ginagamit daw po ng mga mga pulis na po sa pagsasagawa ng crowd control. Gayun din ang ginawa po ng mga chief priests at mga Pharisees. Sinubukan po nilang gumamit ng iba't ibang kapamaraanan upang magsagawa po ng crowd control. At ano po yung mga kaparaan ng kanila pong ginawa para po i-disperse yung po mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. They questioned, they examined, they watched, they accused, they challenged, they tried to arrest, and they even plotted to kill those who follow Jesus. Today, may mga tao po na maituturing po din natin ng mga Pariseo o mga taong akala mo ay relihiyoso, ngunit nagsasagawa naman sila ng mga hakbang upang pigilin ang pagsulong po ng Ebanghelyo. At hindi po maiiwasan na sila din po ay ating nakakasalamuha sa ibang anyo. Noon po ang ating asosasyon po ay nagbukas ng pinto upang makisalamuha sa ibang mga denomination. Nagbigay po ito ng pagkakataon upang tayo po ay makipag-partner sa iba't ibang grupo sa pagsasagawa ng mga ministry. Sa kabuuan po ay naging daan ito sa pagkakaroon po ng pagkakaisa ng bigger body of Christ.
Ngunit naging daan din po ito upang ang mga grupo o tao na nagkukunwaring tunay na mananampalataya ay magkaroon po ng pagkakataon na gumawa ng paraan upang pigilan ang paglago ng ebanghelyo o yung pong paglago po ng kaharian ng Diyos. Sila po ay nagsasagawa po ng pagbaluktot ng mga aral mula po sa salita ng ating pong Diyos. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay mayroon pong nakakasalamuhang tao na sumusubok upang tayo po ay hilahing pababa o pahintuin sa paggawa ng mga bagay na makapagbibigay po ng luwalhati sa ating pong Panginoon. People are trying to pull us down, hilahin po tayo na pababa, huminto po tayo sa ating pong pagbibigay ng sa serbisyo sa ating Panginoon. So, maaring sila po ay kasama natin sa ating tahanan, napipigilan ka na maglingkod sa Diyos. Maaring sila ay boss mo sa trabaho, na ipipressure ka na lagi ka na lang nasa trabaho at lagi na lang siya nagbibigay ng mga negative criticism sa iyo, o kaya naman ay yung mga tao na magsasabing siya ay yung kaibigan, ngunit lagi ka namang kinokontra o laging mga negative ang iyong maririnig mula sa kanya. Ang tanong, as Christians, how should we deal with people like this? Paano po tayo makikipag-deal sa mga ganitong uri ng mga tao? In companionship with people who are trying to stop us, let us respond with a kind and loving words. To summarize our thoughts for today, dalawang simpleng katotohanan po ang ating nakita mula sa Proverbs chapter 13 verse 20. First, those who walks with the wise grows wise. Ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino. Second, those who associate with fools will suffer troubles. Ang nakikisama sa mga mangmang ay masusuong sa gulo. And there are 3 life applications na pwede po nating i-apply sa ating pong buhay. First, guard our companionship with fellow believers. Bantayan po natin ang ating pakikisama sa ating pong kapwa mananampalataya. Then, guard our companionship with people who watches and hears about us. Bantayan po natin ang ating pong pakikisama sa mga taong nagmamasid at nakikinig po sa atin. Then, the third life application, guard our companionship with people who are trying to stop us. Bantayan po natin ang ating pakikisama sa mga taong sumusubok na tayo po ay pahintuin sa pagbibigay po ng paglilingkod at glory sa ating pong Panginoon. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Thank you once again, Lord, for your word. Salamat po sa pagtatapos ng Beyond God series na aming pong tinalakay sa loob ng 5 Sunday. As we close the series, tulungan po ninyo kami na maisapamuhay ang mga life applications na aming pong mga natalakay. Help us, Lord, to guard our thoughts, heart, body, tongue, and even our companionship with other people. Itinataas po namin sa iyong harapan ang lahat ng mga taong aming nakakasalamuha sa lahat ng pagkakataon. Tulad po ng aming mga kapwa believers, mga taong nagmamasid sa amin, at maging mga taong humahatak sa amin upang kami ay huminto sa pagbibigay ng pagpupuri sa iyo. Tulungan po ninyo kami na patuloy na makapabuhay na may katapatan sa iyo at sa presensya ng lahat ng tao. Sa Kanya na makapagbibigay sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin.
kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulong, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layo ng naman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, kung wala ka, Kristo, sa buhay ko? And Lord of the mountains and sea, you are treading a path for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul.
plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. Standing right here by my side, you're always leading, protecting and guarding my left and my right. Standing right here by my side, you're always leading, protecting and guarding my left and my right. Father, you make all things new, great God of creation. Oh, and Father, you will always be my rock and salvation. Oh,